Eman's POV. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakakilala ng babaeng matapang. Noong hinuli ko siya ay may kakaibang damdami siyang binubuhay sa loob ko. Aminado ako na may mali ako dahil halatang nadamay lang ito sa pagsama sa kanya ng mga kaklase niya. Pinalabas ko na lang siya, hindi man lang niya sinabi ang pangalan niya sa akin. Pero sadyang pinaglalapit kami ng tadhana dahil siya ang bumasag sa side mirror ng kotse ko. Nalaman ko rin na doon pala ito nakatira kila Leroy. Mukhang mapapadalas ng pagbisita ko sa bahay ng kaibigan ko. Medyo nasasaktan lang ako sa mga panlalait niya sa akin. Kahit alam ko naman sa sarili ko na hindi ako pangit. Siguro nasaktan lang ako dahil pinapamukha niya sa akin na matanda na ako. Nandito ako ngayon sa coffee shop para makipagkita sa stepsister ko. Kuya, hindi ka na umuwi sa bahay, sabi sa akin ng stepsister ko na si Isa. Busy lang ako sa trabaho. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang dumaan sa tabi ko si Eunice. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Naging abala ako sa trabaho kaya hindi ako nagpakita sa kanya. Nagselos lang ako kay Jake. Hindi ko alam na hindi mangyayaring magka-interes ang bago kong kaibigan kay Eunice at nagawa ko pa rin itong pagsilosan. Kuya, you're not listening to me. Sorry, ano na nga ulit ang sinabi mo? Tanong ko kay Isa. Sabi ko, sorry Isa, may emergency. Paalam ko dito dahil biglang tumawag ang kasamahan ko. Mabilis akong lumabas sa coffee shop at patakbong tumawid sa kapilang kalsada. Anong nangyari? Tanong ko sa kanila. Hindi sila sumagot pero tinuro nila sa akin. Lumingon ako at nakita kong babaeng gusto ko ay may nakatutok na patalim sa bandang leeg niya. Pero parang hindi man lang ito natatakot. Nagawa pa niya akong laitin sa harap ng maraming tao. Wala talaga siyang pinipiling lugar para laitin ako. Nalungkot ako dahil sa sinabi niya na wala na magluluksa at iiyak kapag namatay siya. Nalaman ko rin mula kay Leroy na ulila na si Eunice. Sumuko naman si Kuya Rene ng maayos. May pangangailangan lang pala ito kaya nagawa niya yon. Lalo akong humanga kay Eunice. Doon ko lang nakita na sa kabila ng pagiging suplada niya ay sobrang bait niya at matulungin siya sa kapwa. Kaya lalong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Lalo na kapag galit siya sa akin. Ano bang trip mo sa buhay mong thunders ka? Galit na tanong niya sa akin. Matigas kasi ang ulo mo. Kapag sinabi ko na ako maghahatid sa'yo, huwag ka nang tumanggi pa. Sabi ko sa kanya. Nakaposas ang mga kamay namin. Napangiti naman ako dahil halatang galit na talaga siya sa akin. Nandito kami ngayon sa presinto. Nasaan na ba kasi ang susi? Pwede bang tanggalin mo na to? Di ba ang sabi mo nanditong susi? Galit na talaga siya ngayon. Kunwari pumunta kami sa table ko at hinanap sa drawer kong susi. Ang totoo, nasa wallet ko lang to. Ayaw ko lang alisin dahil nag-e-enjoy pa ako. Love, wala dito't baka naiwan ko sa kondo ko. Sabi ko sa kanya. Nakakainis ka? Puro kamalasan na lang talagang nangyari sa akin simula nung nakilala kita. Ako naman swerte, love. Pabirong sabi ko sa kanya. Ano, hindi pa ba tayo uuwi? Mamaya pa, love. May trabaho pa ako. Sagot ko sa kanya. Buwisit ka talaga? Magtrabaho ka na para makauwi na ako. Aniya sa akin. Okay, love. Bibilisan ko na para makauwi na tayo. Dapat lang. Matari na sabi niya sa akin. Umupo ako at katabi ko siya. Nag-aayos ako ng mga report. Kailangan ko kasi itong tapusin ngayon kaya hindi ko to pwedeng iwan na lang. Mahalaga sa akin ang trabaho ko. Naging abala ako. Hindi naman niya ako ginulo. Nagtataka ako dahil naging tahimik ito. Nang lingunin ko siya ay nakapikit na ito. Siguro nga'y pagod talaga ito sa trabaho. Nakonsensya naman ako bigla sa ginawa ko. Pero kasalanan ba na naisin kong makasama siya? Tatanggalin ko na sana ang posas nang bigla itong sumandal sa balikat ko. Hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti. Napakaamo ng mukha niya. Ibang-iba kapag gising siya. Nang matapos ako ay kaagad kong tinanggal ang posas at binuhat ko siya palabas sa opisina ko. Tulog ng Amazona, Chief? Sabi sa akin ng mga kasamahan ko. Natawa naman ako sa sinabi nila. Mas okay ng tulog kaysa gising yan. Late na late niya si Chief eh. Pabiro namang sabi ni Josh. Sige, mauna na ako sa inyo. Tawagan niyo ako kapag may problema. Sabi ko sa kanila bago ako lumabas sa presinto. Sa backseat ko na lang siya inihiga para komportable siya. Bala ko pa naman sanang dalhin siya sa kondo ko para doon kami kumain. Pero dahil tulog na ito ay dumiretso na lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Kamusta si Eunice? Kaagad na tanong sa akin ni Micaela.
Okay naman siya, nakatulog na siya. Sorry kung hindi ko kagad siya naihatid, tinapos ko lang yung trabaho ko. Naiintindihan ko, panatag naman ako at ikaw ang kasama niya. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Sana hindi mo siya saktan, alam ko na may gusto ka sa kanya. Direktang sabi ni Micaela sa akin. Napalunok ako na para bang na-hot seat ako bigla. Samantalang nakangisi naman sa akin ang best friend ko. Alam ko na tuwang-tuwa ito ngayon sa akin. Susubukan ko. Mahinang sagot ko kay Micaela. Hindi ko kasi alam ang isasagot ko. Anong susubukan? Sinasabi ko sa'yo malilintikan ka sa akin kahit na best friend ka pa ni Leroy. Naiinis na sabi ni Micaela sa akin. Baby, calm down. Didiskarte pa lang ang kaibigan ko, pinagbabantaan mo na kagad. Sabi naman ni Leroy sa asawa niya. Pagsabihan mo yung kaibigan mo? Binuhat ko si Eunice papunta sa silid niya. Hindi sumunod sa akin sila Leroy dahil nagbabangayan pa sila. Bago ako umalis ay nalikan ko siya sa noo. See you tomorrow, love. Nilisan kong silid niya at pumunta ako sa opisina ng kaibigan ko para magpaalam. Sira ulo ka talaga, hindi mo malang inayos ang sagot mo. Outside ako lang butuloy ako. Sorry bro, hindi ko rin kasi alam ang isasagot ko. Napaka-prangka naman kasi ng asawa mo, natatawang sabi ko sa kaibigan ko. Pero ito seryoso bro, huwag mong pakialaman kung hindi mo kayang panindigan. Sabi niya sa akin habang seryosong tono ng boses niya. I know bro, just give me time. But I know that she has a special space in my heart. Seryosong sagot ko sa kaibigan ko. Mabuti naman kung ganun, matanda ka na kaya mag-asawa ka na. Natatawang sabi niya sa akin. Sige, alis na ako. Paalam ko kay Leroy. Nagmaneho na ako papunta sa bahay ni Daddy. Isang buwan na rin akong hindi nakauwi. Malalim ng gabing ngunit gising pa si Isa. Thank God at umuwi ka na kuya. Namiss na kita. Hindi rin tayo nakapag-usap kanina. Malambing na salubong sa akin ni Isa. Niyakap pa rin niya ako. Kahit na hindi kami tunay na magkapatid ay para sa akin, siyang kapatid ko. Namiss din kita Isa May. Pero bakit gising ka pa? Nakangiting tanong ko sa kanya. May tinatapos lang akong trabaho kuya. Pero kuya, totoo ba yung sinasabi mo kanina doon sa babae? May gusto ka ba sa kanya? Biglang tanong niya sa akin. Maganda siya hindi ba? Liligawan ko pa lang siya. Sana nga sagutin ako. Sige kuya, akyat na ako. Biglang paalam nito sa akin. Pumasok na ako sa dati kong silid at para makapagpahinga na ako, inaantok na ako at dala na rin ng pagod, kaya bumigat na kagad ang talukap ng mga mata ko. Kinabukasan ay nagulat ako dahil may nakayakap sa akin. Nang idilat kong mga mata ko ay bumungad sa akin si Isa. Ito ang unang beses na tumabi siya sa akin. Eunice POV. Nagising ako na nasa sariling silid ko na ako. Hindi ko maiwasang hindi ngumiti. Siguro inihatid ako ni mamang pulis. Ang ganda na sana ng ngiti ko pero nahagip na mata kong kamay ko. Nawala biglang ngiti ko dahil ang buwisit na lalaki yun. Ah, nakakainis ka. Buwisit ka talaga. Paano ba naman kasi naiwan pa sa kamay kong posas? Kamay lang pala niya tinanggal niya pero yung sa akin nandito pa. Mabilis kong kinuhang phone ko, tinawagan ko siya. Hindi niya kagad sinagot kaya nagdial ulit ako. Pumunta ka dito ngayon din, utos ko sa kanya. Ikaw love ha? Gusto mo ko kagad makita? Nagpanting ang tainga ko sa narinig ko mula sa kanya. Tigilan mo nga ako sa kakalove mo. Pumunta ka dito, tanggalin mo yung poses sa kamay ko. Sigaw ko sa kanya. Nagulat na lang ako dahil biglang bumukas ang pintuan. Nanlalaki ang mga mata ko dahil nandito na siya kagad. Mukhang pinagtitripan ako ng lalaking ito ah. Ani ko sa isipan ko. Good morning love. Mas maganda ka pa sa umaga. Humirit talaga siya kagad. Tss, tigilan mo ko. Tanggalin mo na ito dahil may pasok pa ako sa trabaho ko ngayon. Naiinis na utos ko sa kanya. Relax love. Sige ka, papangit ka niyan. Ang aga-aga pero high blood ka na kagad. Kung mukha mong bubungad sa akin lagi, palagi rin masisirang araw ko. Inirapan ko pa siya dahil naimbiyar na ako sa mukha niya. Grabe ka na talaga sa akin. Siguro cash mo na ako, sabi niya sa akin. Tumigil ka na. Pwede bang pakitanggal na to dahil maliligo na ako? Sabi ko sa kanya. Lumapit ito sa akin. Sobrang lapit niya. Akala ko'y tatanggalin na niya ang posas pero hindi pala. Kahit hindi ka maligo, mabango ka pa rin naman love. Pabulong na sabi niya sabay amoy sa leeg ko. Nakaramdam naman ako ng hiya sa ginawa niya. Sa inis ko iniwan ko siya at pumasok na ako sa banyo para maligo habang may posas ang isa kong kamay. Ang tanga mo Eunice? Inis na bulalas ko sa sarili dahil nakalimutan ko pala ang damit ko. Wala akong choice kung hindi magtapis ng towel sa buo kong katawan.
Nagulat ako paglabas ko dahil nakaupo ito sa kama ko. Nakita ko na palunok ito habang nakatingin sa katawan ko. Kaya hinawakan ko ng mabuti ang towel. Baka kasi biglang mahulog, wala pa namang kahit na anong saplot sa loob nito. Bakit nandito ka pa? Pwede ka naman doon sa labas? Tanong ko sa kanya. Umiwas ito ng tingin sa akin. Akmang lalabas na ito nang bigla ko itong hilahin. Kaya ang ending, natumba kami sa kama ko habang nakadagan siya sa akin. Anong ginagawa mo? Kabadong tanong ko sa kanya. Wala pa akong ginagawa, love. Pero wag mong hintayin na may gawin ako. Ikaw ang nanghila sa akin. Hinila lang kita para sana ipatanggal ang posa sa kamay ko. Nautal na sabi ko sa kanya. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Dinampi niyang labi niya sa balikat ko. Nagbigay ito ng kakaibang init sa katawan ko. Tinula ko siya pero mahina lang. Pero dahil sa ginawa ko ay lumitaw ang isa kong dibdib dahil lumihis ang towel ko. Please, lumabas ka na. Kailangan ko na magbihis. Mahinang sabi ko sa kanya, sabay takip sa dede ko. Sorry love, malambing na sabi niya. Tinanggal niya ang posa sa kamay ko. Hinalikan rin niya ako sa noo ko bago siya lumabas sa silid ko. Pakiramdam ko'y pulang-pula ang buo kong mukha. Nahihiya ako sa nangyari. Nakita na niyang katawan ko noong nasa kondo niya kami, pero iba ngayon. Sa tingin ko'y wala akong mukhang maihaharap sa kanya. Parang gusto kong umiyak sa inis. Mukhang malilate na ako ngayon sa OJT ko. Lumabas ako sa silid ko. Ate, alis na po ako. Malilate na po ako eh. Sa office na po ako mag-aalmusal. Paalam ko kay Ate Micaela. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni ate. Mabilis ako naglakad palabas ng bahay. Hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang nasa paligid. Lakad takbo ang ginawa ko pero napahinto ako nang biglang humarang na sasakyan sa harapan ko. Love, ihahatid na kita. Sabi niya sa akin. Huwag na, maabala lang kita. Love, tawag niya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam pero parang naiiyak ako hanggang sa pumatak na ito. Mabilis itong lumabas sa kotse niya at dinaluhan ako. Niyakap niya ako at hinayaan ko lang siya. Is there something wrong? Tanong niya sa akin. Wala, ihatid mo na ako. Malilate na ako. Saad ko sa kanya. Pinunasan ko rin ang luha ko. Okay ka na ba? Tanong niya sa akin at alam kong nag-aalala ito. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Sumakay na ako at naging tahimik kami pareho. Hindi ko inaasahan na magdadrive-thru kami. Bumili siya ng pagkain naming dalawa. Medyo matagal ang biyahe namin. Nagsimula na akong kumain. Nahihiyaman ako'y tinutok ko sa kanya ang sandwich. Hindi naman ito tumanggi. Anong gusto mo? Tubig o coffee? Tanong ko sa kanya. Ikaw? Mabilis ang sagot niya sa akin. Dahil sa sagot niya ay umiwas ako ng tingin. Tinuon ko na lang sa labas ng bintana. Nagulat na lang ako dahil hinawakan niyang kamay ko. Tubig na lang love. May hinahong sabi niya sa akin. Kaagad ko naman binuksan ng bottled water. Ako na rin ang nagpainom sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa trabaho ko. Salamat sa paghatid, saad ko sa kanya. Sunduin kita mamaya, sabi niya sa akin. Ikaw ang bahala. Akmang lalabas na ako nang hawakan niyang kamay ko. Sorry sa nangyari kanina love. Alam kong nabastos kita. Nagulat ako sa sinabi niya. Sige, pasok na ako sa trabaho ko. Ingat ka sa pag-drive. Lumabas na ako sa kotse at pumasok sa Garcia Building. Hindi na ako lumingon pa sa kanya. Habang papasok ako ay nakatingin sa akin ang ibang mga empleyado. Sa tingin ko'y dahil sa nangyari kahapon. Naging dahilan ako ng mga usapan ng mga katrabaho ko pero wala akong pakialam. Inayos kong trabaho ko. Uwian na. Hindi ko alam kung totoo bang susunduin niya ako ngayon. Pero hindi naman ako umaasa. Alam ko na rin na busy ito sa trabaho niya. Pero nagkamali ako dahil paglabas ko'y nakita ko siyang nakasandal sa kotse niya. Kumaway ito sa akin. Sumenyas akong pupunta ako sa coffee shop. Bala ko kasing bumili ulit ng donuts. Mabilis naman itong sumunod sa akin. Habang bumibili ako ng donuts ay nakahawak ang kamay niya sa bewang ko. Nagulat ako dahil may isang babaeng humalik at yumakap kay Eman. Isa, anong ginagawa mo dito? Ikaw kuya, anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin kanina? Parang nagtatampong sabi ng babae. Sinamahan ko lang siya, sinundo ko kasi siya, sagot ni Eman sa babae. Love, si Isa pala, kapatid ko. Isa, si Eunice, nililigawan ko. Kakilala niya sa akin. Hi Eunice. Hi. Matipid na pagbati ko sa kanya. Kuya, next time movie date naman tayo. Hindi mo na ako nililibre ngayon. Nagtatampo na ako. Sige, isama natin si Eunice. Kuya, ano akala mo sa akin? Third wheel? Biglang angin ni Isa kay Eman. Isama mong boyfriend mo para double date tayo. Sabi pa ni Eman.
Kuya, wala naman akong boyfriend. Sige kuya, mauna na ako sa inyo. Paalam bigla nito sa amin. Sige, ingat. Iuwi na kita, love. May trabaho pa ako mamaya. Sabi niya sa akin. Habang nasa biyahe kami ay panay ito ng kwento sa akin. Nalaman ko rin na stepsister niya pala si Isa. Hindi ko alam pero bigla akong nainis nung sabihin niya na hindi niya ito tunay na kapatid. Naalala ko kasi na humalik ito sa pisngi ni Eman. Napabuntong hininga na lang ako bigla. Minsan, maluloka ako sa mga naiisip ko. Napatingin ako kay Eman dahil biglang tumigil ang sasakyan. Nang tumingin ako sa paligid ay malapit na pala kami sa bahay. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa halik ni Eman. Love, I think we need to stop now. Mahinang sabi niya sa akin at tumigil na sa paghalik sa akin. Aaminin ko na nawala ako sa sarili ko. Pasimple kong sinuklay ang buhok niyang nagulo. Medyo nahiya naman ako. Nakatingin kasi ito ng diretso sa mga mata ko. Nakikita kong kakaibang pagnanasa sa mga mata niya. Pero kaagad ding napalitan. Tingin na para bang ako lang ang nakikita niya. Parang katulad ng tingin ni Kuya Leroy kay Ate Micaela. Tama ka, kailangan na nating tumigil. Mahinang sabi ko sa kanya. Pagkasabi ko'y kaagad niyang pinausad ang kotse hanggang sa makarating kami sa tapat ng gate. Akmang lalabas na ako nang pigilan niya ako. Tatawag ako mamaya, love. Sana sagutin mo. Nakangiting sabi niya sa akin. Parang tumalo naman ang puso ko sa ngiti niya. Etong unang beses na hindi kami nagtalo. Pareho kaming mahinahon. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Sige, wag lang masyadong late. May pasok pa ako bukas. Ingat ka sa pagdadrive. Paalala ko sa kanya. Ngumiti naman ito at tinalikan ng kamay ko. Bumaba na ako at pumasok na sa loob ng gate. Hindi ako lumingon dahil sobrang lakas ng tibok ng puso ko sa mga oras na to. Nagsisimula na ako magtanong sa sarili ko. Gusto ko na ba siya? May nararamdaman na ba ako para sa kanya? Posible ba talagang mahulog ako sa kanya ng ganito kabilis? Dahil maaga pa naman, kaya nasikaso ko mga alaga ko. Hindi naman ako nahirapan sa pagbabantay sa kambal dahil mababait sila. Katunayan na hinahayaan na ako ni ate na mag-enjoy sa buhay ko pero ayoko naman na hindi suklian ang lahat ng tulong nila sa akin. Alas 7 na ng gabi at napatingin ako sa phone ko. Sabi niya tatawag siya pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Natapos na kaming maghapunan at nandito na ako sa silid ko. Nakatitig lang sa cellphone ko. Hinihintay ko siyang tumawag pero hindi nangyari. Puyat man ay pumasok pa rin ako sa OJT. Buong araw siyang walang paramdam sa akin. Bahala siya kung ayaw niya, hindi wag. Nainis na kausap ko sa sarili ko. Palabas ako ngayon sa building na makita kong isa sa mga kasamahan niyang pulis. Hi, Amazo. Ganda pala. Hi. Walang ganang bati ko sa kanya. Pupuntahan mo na ba si Chief? Tanong niya sa akin. Bakit ko naman siya pupuntahan? Mataray na tanong ko sa kanya. Hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Tanong niya sa akin kaya nagtaka na ako. Ha? May nangyari ba sa kanya? Nagtatakan tanong ko sa kanya. So, hindi mo alam? Nasa ospital si Chief. Natamaan siya sa engkwentro kagabi. Sagot niya sa akin. Ha? Nasa siya ngayon? Kamusta siya? Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Narinig ko naman itong tumawa. Oo, malala ang lagay niya. Kaya sana bisitahin mo para mabilis siyang gumaling. Sagot nito sa akin. Bigla akong nag-alala, kaya ba hindi siya nakatawag kagabi? Mabilis kong tinanong ang address ng ospital. Aaminin ko, kabado talaga ako. Pagkarating ko sa ospital ay kaagad kong tinanong ang room number niya. Habang naglalakad ako papunta sa silid na inookupan niya ay parang may mga dagang nagkakarerahan sa loob ng puso ko. Huminga ako ng malalim bago ko binuksan ang pintuan. Hindi ko inaasahan na nandito ang stepsister niya. Masaya silang nagtatawanan. Natigil lang sila nang makita nila ako. Love, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot at humakbang ako paatras. Maayos naman palang pakiramdam niya. Kaya hindi na ako kailangan pa dito. Tuluyan akong umalis at umuwi na lang sa bahay. Hindi ko rin binubuksan ang phone ko. Eman's POV. Shit, hindi ko maiwasang hindi magmura. Nagulat ako dahil pumunta siya dito sa ospital. Nakita ko na nag-aalala siya sa akin pero kaagad din napalitan ng malamig na ekspresyon ng mukha niya. Akmang babangon ako nang pigilan ako ni Isa. Kuya, bakit ka babangon? Baka mapanong sugat mo? Nag-aalalang sabi sa akin ng kapatid ko. Kailangan ko siyang sundan, sabi ko sa kapatid ko. Kuya, pwede bang hayaan mo siya? Umalis nga siya eh. Dapat nga inaalagaan ka niya. And besides, hindi mo naman siya girlfriend. Alam ko na naiinis si Isa. Kasalanan ko, hindi ako tumawag sa kanya. I promised her last night na tatawag ako.
I don't like her. Napatingin ako bigla kay Isa sa sinabi niya. Umiting ang pangako. Nakaramdam ako ng inis sa sinabi niya pero pinigilan ko lang ang sarili ko. I love her. Sagot ko kay Isa. Pero hindi kayo bagay kuya. Mas okay pa rin ang ex mo dati kaysa doon sa babae na yun. Dagdag pa niyang sabi. Isa, don't try to bring up the past. Wala na akong pakialam sa babaeng yun. Mas mahalaga na sa akin si Eunice. Bakit hindi mo siya subukang kilalanin? Mabuti siyang babae. Kaya sana hindi ko na ulit maririnig na ayaw mo sa kanya. Seryosong sabi ko kay Isa. Okay kuya, sorry hindi na mauulit. Can you get my phone? Utos ko kay Isa dahil bala kong tawagan si Eunice. Nang ibigay sa akin ni Isa ang phone ko ay kaagad kong tinawagan si Eunice. Gusto kong ibato sa sobrang inis kong phone ko. Tatawag naman sana ako kagabi kaya lang bigla kaming raid at natamaan ako. Hindi naman ganun kalala pero kailangan kong manatili dito ng 3 araw. Nakalimutan ko na rin siyang tawagan. Ayaw ko ring sabihin sa kanya pero nalaman pa rin niya. Kuya, that's enough. Magpahinga ka na. Hayaan mo na lang siya. Saad sa akin ng kapatid ko. Hindi ko siya pinansin na tinawagan ko si Leroy. Hey bro, nandyan ba si Eunice? Pambungad ko na tanong sa kaibigan ko. Ang alam ko wala pa siya. Bakit may nangyari ba? I'm here in the hospital at pumunta siya dito pero kaagad din siyang umalis. Sino ba kasama mo dyan? Tanong sa akin ni Leroy. Si Isa, sagot ko sa kaibigan ko. Pero ang siraulo tinawanan lang ako. Anong nakakatawa? Medyo naiinis sa tanong ko sa kaibigan ko. Ang hina mo, hindi mo gets? By the way, kamusta ka na? Malalabang tama mo? Tanong nito sa akin. Hindi naman, malayo sa bituka. Sagot ko sa kanya. Pero yung tama mo kay Eunice, malala na. Kasi pati ako tinatawagan mo na eh. Pangaalas ka sa akin ng kaibigan ko. Pwede mo ba akong puntahan dito? Isama mo siya. Saad ko sa kaibigan ko. Ay, idadamay mo pa talaga ako. Sige, pero hindi ako sure kung sasama siya sa akin. Try to convince her. Please bro, gusto ko lang na makapag-usap kami. Kung wala lang ako dito ngayon sa ospital ay baka nandyan ako sa bahay niyo. Si, dati hindi ka makapunta dito pero ngayon parang gusto mo na tumira sa bahay ko. Pwede ba? Pabirong tanong ko na may halong katotohanan. Sira ulo, hindi pwede. Kung gusto mo, iuwi mo na lang sa kondo mo. Napangiti na lang ako sa pang-aasar sa akin ng kaibigan ko. Saka na bro, hindi pa nga ako sinasagot eh. Pabirong sabi ko kay Leroy. Ang hina mo rin kasi. Pulis ka ba talaga? Tsk, hayaan mo ako sa diskarte ko. Sabi ko dito bago ko pinutol ang tawag. Kuya, sino kausap mo? Biglang tanong sa akin ni Isa. Si Leroy, pupunta siya dito. Umuwi ka na muna Isa. Si Leroy ang magbabantay sa akin ngayon. Dito lang ako kuya, baka kasi bumalik pa yung babae na yun. Sagot niya sa akin, pero hindi ko narinig ang huli niyang sinabi. May sinasabi ka ba? Tanong ko sa kanya dahil gusto ko marinig ang binubulong-bulong niya. Wala kuya, pero ayaw kong umuwi. Dito na lang ako please. Isa, bumalik ka na lang bukas ng umaga dito. And please, sundin mo sinasabi ko. Okay kuya. Alam ko na labag sa loob niya na sundin ako. Nang makaalis ito, ay nakahinga ako ng maluwag. Naiinip ako pero malaki ang tiwala kung dadalhin siya ng kaibigan ko. Panay ang tingin ko sa phone ko. Panay ang tingin ko sa orasan. Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Posible kaya nagselo siya kay Isa? Pero kapatid ang turing ko kay Isa. Ayaw ko mang mag-assume pero yan ang pinapahiwatig ng tawa ni Leroy kanina. Biglang bumukas ang pintuan kaya napangiti ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Pero biglang nalusaw ang ngiti ko. Maamin na kaya ni Eunice sa binata na may pagtingin na din siya dito? Ano kayang kakainisan ni Eunice dahilan para iwasan niya si Eman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.